Magandang araw sa ating lahat, lalo na sa mga kalalakihan. Ang problema sa prostate gaya ng paglaki nito o BPH ay hindi dapat balewalain dahil nagdudulot ito ng hirap sa pag-ihi at discomfort sa araw-araw. Ngayon, tatalakayin natin ang 7 natural na pagkain at halaman na makakatulong upang maibsan ang mga sintomas na ito at mapanatiling malusog ang inyong prostate. 1. Kamatis, lycopene-rich. Ang kamatis ang itinuturing na superstar para sa prostate dahil sa taglay nitong lycopene, isang napakalakas na antioxidant. Ang lycopene ay may kakayahang pumasok sa loob ng cells ng prostate upang protektahan ang DNA nito mula sa pagkasira at oxidative stress na nagiging sanhi ng paglaki ng glandula. Upang makuha ang pinakamataas na benepisyo, mas mainam na lutuin ang kamatis, gaya ng sa sarsa o ginisa, dahil ang init ay nagpapakawala ng mas maraming lycopene na mas madaling maabsorb ng ating katawan, lalo na kung may kasamang konting healthy oil gaya ng olive oil. 2. Green tea, catechins. Ang green tea ay kilala sa taglay nitong mga antioxidant na tinatawag na catechins, partikular na ang EGCG. Ang mga compound na ito ay nakakatulong na kontrolin ang produksyon ng DHT, dihydrotestosterone, isang hormone na kapag masyadong mataas ay nagiging sanhi ng paglaki ng prostate tissues. Ang regular na pag-inom ng green tea ay tumutulong din na puksain ang mga masamang bakterya na maaring magdulot ng impeksyon o prostatitis, habang pinoprotektahan ang mga cells laban sa abnormal na pagdami. 3. Sambong, Blumea balsamifera. Ang sambong ay isang mabisang halamang gamot na kinikilala ng Department of Health bilang isang natural na diuretic. Tinutulungan nito ang mga bato na maglabas ng sobrang tubig at toxins mula sa katawan na nagpapagaan sa pakiramdam ng mga lalaking may hirap sa pag-ihi. Para sa mga may malalang problema sa prostate, ang sambong ay nakakatulong upang bawasan ang pamamaga o inflammation sa loob ng urinary tract, kaya nagiging mas magaan at tuloy-tuloy ang paglabas ng ihi nang hindi nahihirapan ang pantog, dahil tinutulungan nitong linisin ang buong daluyan. 4. Dahon ng bayabas, guava leaves. Ang dahon ng bayabas ay hindi lamang para sa paglilinis ng sugat. Ito ay mayaman sa quercetin at lycopene na may anti-proliferative properties. Ibig sabihin nito, may kakayahan itong pigilin ang abnormal na pagdami ng cells sa prostate gland na siyang ugat ng paglaki nito. Mayroon din itong taglay na natural na antibacterial agents na lumalaban sa mga impeksyon na nagdudulot ng hapdi o sakit tuwing umiihi. Ang pag-inom ng pinaglagaan nito ay isang mahusay na paraan ng natural na detox para sa reproductive system ng lalaki, habang pinoprotektahan ang mga tissue laban sa pinsala. 5. Bawang, garlic. Ang bawang ay isang superfood na mayaman sa allicin, isang compound na nagsisilbing natural na antibiotic at anti-inflammatory agent. Ang bawang ay napatunayang nakakatulong sa pagpababa ng pamamaga sa buong pelvic area, na mahalaga upang hindi maipot ang daluyan ng ihi, urethra. Ang mga lalaking regular na kumakain ng bawang ay may mas mababang sansa na magkaroon ng malalang BPH o cancer sa prostate, dahil pinalalakas nito ang immune system at pinapaganda ang sirkulasyon ng dugo patungo sa mahahalagang glandula, na nagreresulta sa mas maayos na pag-ihi. 6. Sibuyas, onions. Kagaya ng bawang, ang sibuyas ay punong-puno ng sulfur compounds at quercetin na mahalagang panlaban sa oxidative stress. Ang pagkain ng sibuyas ay nakakatulong na kontrolin ang sukat ng prostate at bawasan ang dalas ng pagbangon sa gabi para umihi o yung tinatawag na nocturia. Pinoprotektahan nito ang mga cells ng prostate mula sa pagkairita at pamamaga, habang tinutulungan ang katawan na i-flush out ang mga dumi na maaring magpalala sa kondisyon ng iyong prostate, kasabay ng pagpapanatiling relaxed ng mga tissue sa paligid nito. 7. Ampalaya, bitter gourd. Ang ampalaya ay naglalaman ng mga makapangyarihang phytochemicals na may kakayahang pigilin ang paglaki at pagdami ng mga pinsalang cells o cancer cells sa prostate. Bukod sa pagiging pampababa ng asukal sa dugo, ang mapait na katas nito ay tumutulong sa pag-regulate ng hormones upang manatiling balanse ang testosterone sa katawan ng lalaki.
Kapag balansi ang hormones, naiwasan ang hormonal trigger na nagpapadali sa paglaki ng prostate, habang nililinis din nito ang iyong atay at dugo para sa mas malakas na pangangatawan laban sa mga malalang sakit. Bago mo nga pala idagdag ang mga pagkain at halamang gamot na ito, tandaan mo, kung paano mo sila iniinom o kinakain ay kasing halaga ng mismong kinakain mo. Iwasan ang sobrang kape, iwasan ang sobrang alak, limitahan ang processed meats, limitahan ang deep-fried foods, limitahan ang maalat na snacks, dahan-dahan lang sa sobrang maanghang na pagkain. Green tea, i-brew ng 2-3 minuto sa mga 80 dreidels. Kapag mapait, ibig sabihin na sobrahan sa pagkakabrew. 2 to 3 tasa lang sa isang araw at huwag sa gabi. Kung sensitibo ka sa caffeine, magsimula sa 1 tasa lang. Kamatis, mas madaling ma-absorb kapag niluto na may kasamang konting healthy fat. Mas maganda kung regular, maliit na servings lang kaysa sa malalaking servings paminsan-minsan. Dahon ng bayabas. Hugasan ng mabuti, ibabad ng 5 to 10 minuto, inumin ng mainit. Magsimula sa 1 tasa kada araw. Obserbahan ang tiyan mo. Bawasan kung nakakaramdam ka ng pangangasim. Sambong. Natural na pampaihi kaya uminom na mas maraming tubig. 1 tasa isang beses sa isang araw para sa simula. Iwasan kung may problema ka sa bato, maliban kung sinabi ng doktor mo na pwede. Bawang at sibuyas, gamitin ang sariwa sa pagluluto para sa pang-araw-araw na benepisyo. Kung umiinom ka ng blood thinners o may nakatakdang operasyon, gumamit lang kaunti at kumonsulta sa doktor mo. Ampalaya, pwedeng magpababa ng blood sugar, kaya bantayan kung diabetic ka o umiinom ng gamot para sa diabetes. Magsimula sa maliliit na servings 2-3 beses sa isang linggo. Iwasan kung walang laman ang tiyan mo kung madalas kang mangasim. Smart timing. Paghiwalayin ang pag-inom ng herbal teas at reseta ng gamot ng hindi bababa sa 2 oras. Huwag magsimula ng maraming herbs ng sabay-sabay. Isa-isa lang at tingnan kung paano magre-react ang katawan mo. Simply routine. Uminom ng sapat na tubig. Kumain ng masusustansiyang pagkain na mayaman sa fiber at iba't ibang kulay. Gumalaw araw-araw, light walks nakakatulong sa pagdaloy ng ihi at sa kalusugan ng prostate. Magsimula sa kaunti, dahan-dahan, at pakinggan ang iyong katawan. Ang kalusugan ay kayamanan, lalo na kapag tayo ay nagkaedad. Ang pagsasama ng mga natural na lunas na ito sa inyong dieta ay isang matalinong hakbang para protektahan ang inyong prostate. Ngunit tandaan, laging kumonsulta sa inyong doktor para sa tamang diagnosis at huwag kalimutang uminom ng sapat na tubig araw-araw. Ingatan ang katawan para sa masayang kinabukasan. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Kung kayo ay mayroong mga katanungan o nais malaman tungkol sa inyong kalusugan, huwag po kayong mag-atubiling magtanong. I-comment nyo lang ang inyong mga katanungan down below at sisikapin nating masagot ang mga iyan sa ating mga susunod na talakayan. Muli, manatiling malusog at ligtas.